Jill Sebandal, live mula sa Davao City. Jill, kumusta ang sitwasyon dyan? Bird! Sa gitna ng ingay politika, hindi natitibag ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal, live mula sa Davao City. Jill, kumusta ang sitwasyon dyan? Bird! Tulad ng inaasahan, bumagsak ang mga Duterte supporters dito sa Rage Coalition dito sa Davao City. Pinangunahan ito ni City Mayor Sebastian Duterte at sa alyado na si dating Congressman Mike Defensor. Sa kabila ng hinaharap na impeachment case ni VP Sara, nagtipon-tipon ang Duterte Aligned Group para palakasin ang kanilang alyansa. Nauna na sa pagtitipon ang Luzon at Visayas at huli dito sa baluarte ng mga Duterte dito sa Mindanao. Una nang naging kasapi ng Rage Coalition ang Reform PH, PDP laban at Partido Reforma. Ngayon naman dito sa Davao ay nakita rin ang HNP o hugtong ng pagbabago. Hindi katulad noong pagtitipon sa Visayas. Walang paramdam si Senator Bato de la Rosa sa ngayon ay nagtatago at hindi pa rin natutukoy ang kinaroroonan sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya bilang co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hinaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Gaya sa Luzon at Visayas leg, buo ang pakikinsya ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Gaya ni Sultan Edriza Rimbang, na parliament member ng BARM. Nagpasalamat siya sa koalisyon para aniya sa mas-secured na kinabukasan ng susunod na henerasyon. At binigyan din ni dating Congressman Mike Defensor George ang importansya ng pagsasama-sama para sa mga isyong pinupukol ng mga kalaban sa pamilyang Duterte at sa malalapit na kaalyado nito. Sa ngayon, George, patuloy ang sigaw ng mga taga-suporta Anila Duterte pa rin. Okay, Jill, matanong ko lang, ano? Yes, George. Andyan ba si Congressman Paulo Duterte? May sinabi ba siya kaugnay doon sa... Ang ganda ng script ng ating gobyerno ngayon, ano? Pero siyempre, andito tayo para basagin ang eksena. Ako, si Reaction Pitch Politika, kalmado lang, pero tumatama. Pag-usapan natin to habang nakangiti. Sana ba yun? kasong kinaharap niya sa Ombudsman kaugnay sa umano'y maanumalyang flood control projects dyan sa Davao City? Sa ngayon, George, ay hindi po sumali o hindi nagpakita dito sa Rage Coalition ng Mindanao Leg si Congressman Paulo Duterte. Ang nandito lang po ay yung iba nilang kapamilya katulad ni Harold Duterte at saka si Baste Duterte. Sila lang po yung nandito, George. Okay, pero kasi nga, sabi, nabanggit mo yung HNP nandyan. Si VP Sara ba nagparamdam, nagpadala man lang ng video o kung ano man? At may nasabi ba siya hinggil sa nalalapit niyang impeachment trial? Yun din actually, Verge, ang ating inaasahan kanina kasi may mga usap-usapan dito galing sa mga organizers na pupuntang araw ang Vice President Sara Duterte dito. Pero unfortunately, hindi siya dumating, George, at wala tayong informasyon tungkol dyan. Sa katunayan, nandito kanina ang kanilang abogado na si Attorney Torion at kasama si Attorney Jimmy Bondoc. So, yun pa lang yung makita natin kanina, George. Wala si VP at wala din si Kong Paulo Duterte. Okay, sige. Abangan natin yung ano pang mangyayari dyan sa Davao City. Maraming salamat sa report na yan, Jill Sebandal. Nagulat ng live mula sa Davao City.
This is a song about my first kiss. Okay, mamaya po tayo magre-react, ano? Tapusin muna natin yung mga nakasalang na mga video. Tingnan naman natin to. And Congressman, ano po yung masasabi nyo rito sa ombudsman complaint laban dito kay Senator Rodante Marcoleta at kayo po ay nadamay din dito, ano? Dahil sa pag-aabot po ninyo na umano ng donasyon sa kanya. actually, kasama ko rin nga yung isa dun sa mga kasapan dun sa kaso. And natatawa lang kami kasi di namin maintindihan kung paano naging plunder yun. Kung ano ba yung naging kapalit, ano ba yung naging sinasabing transaksyon. Pero ang mas nakakatawa dyan, alam mo, mas marami na ngayon yung nakakasuhan kami kaysa dun sa totoong na flood control scandal ng mga plunder. Okay. Yung mga nagnakaw na supposedly, sabi nila may contractors, tapos lahat. Walang kaso, pero kami, sunod-sunod ang kaso namin. Pero Congressman, ano hong ibig sabihin nun sa inyo? Ang ibig sabihin, tumahimik kami, huwag na kami magsalita laban sa korupsyon, at huwag kaming makipaglaban sa administrasyon. Okay. Ngayon po sabi nyo ho, katabi nyo ngayon yung isa sa mga nakasuhan, si Joseph Espiritu o si Aristotel Viray. Kakilala nyo ho ba parehas at ano ho yung connection nyo sa kanila? Yes, kakilala ko pareho yung si Aristotel Viray at saka si Joseph Espiritu. Actually, magkakaibigan naman kami and lahat kami supporters ni Senator Marcoleta. Okay. Now, kung may babahagi nyo lang po, can you give us a context of that 30 million pesos na donation niya daw po kay Senator Marcoleta sometime January 25? Ano po ito? Para saan po ito? I think ang kailangan nilang isabihin, kasi kung plunder, pondo ng gobyerno. So, tapos kung bribery, dapat may kapalit. So, parang hindi ko naintindihan pa yung kaso. Ano ba? Saan nanggaling yung plunder? Saan nanggaling yung bribery? Okay. So, yun ang hindi ko maintindihan. Pero outside that bribery, plunder, para saan mo sana yung 30 million pesos na donation nyo para kay Senator Marcoleta? Well, supposedly, di ba, meron siyang campaign at the time before the campaign yun. Pero, pagka may kaso ka kasi, ang ibig sabihin, meron kang ninakaw sa gobyerno kung plunder. Okay. Pag bribery, nagbigay ka ng pera, may kapalit. So ano yun? Parang wala naman ata dun sa charges nila. Nabasa ko na, parang wala naman sinabi. So tama po na nagbigay talaga kayo ng 30 million sa kanya? Basta kami, ang issue dito is, kinasuhan kami ng plunder. Okay. So, ang kinaso sa amin, indirect bribery. Ang tanong dito, ano yung sinasabi nilang ninakaw naming pondo ng gobyerno? Okay. Ano yung sinasabi nilang kapalit? Because that is the context. Kahit na lang sino, kahit kunyari, marami tumulong kay Presidente, kay BBM, nakalagay din yun. Lahat ba tatanungin saan galing pera, anong ibig konteksto? Dapat kung may plunder or bribery, there should be a basis for that. Pero ang tanong po kasi is kung nagbigay nga kayo talaga ng 30 million at may basihan po ba? Yes. Okay, nagbigay kayo talaga ng 30 million pesos. Pero At tayo na nga mga kapolitika. Nako, bago po tayo magpatuloy. Walang kampihan. Walang takipan. Basta politika. May reaksyon tayo dyan. Ako. Ang inyong host, Reaction Peach Politika, naguulat at nagtatanong, kayo, anong reaksyon nyo? Ayan po yung ating permanent na greetings. Ako nang magtatansya kung mga ilang minuto muna mag-play yung video tapos ako papasok, di ba? So, yung mga sumusubaybay na dito sa channel natin na itong episode na to, special ito kasi dito na natin dinalatag yung script, di ba? So, sa next episode, ito na ang gagawin. So, magtanong yung iba, bakit ganyan na lagi yung sinasabi niya? Paulit-ulit na lang. So, at least ito, dito nyo malalam. This is the origin, no? So, tayo ngayon ay nasa, ano na ito?
20, nako hindi ko tuloy makita. 25, 26, 27. Nasa episode 27 na po tayo ngayon, mga kapolitika, no? Dalawa yung nailagay natin na 25, pero okay lang yun, di ba? Ito, 27 na ito eh. Yun. Pumapalakpak kasi pag mapipindot dito yung ano. Okay. So, sa video na yan, mga kapolitika, ay makikita natin yung ano, yung mga statement ng mga political actors natin. Si former Congressman Mike Defensor, isa yata siya rin sa kinasuhan, ano. So, kung hihimayin natin, mga kapolitika, yung mga nangyayari, ang sabi dito ng mga ibang vlogger, kailangan natin mag-reference, mga kapolitika. Baka sabihin, walang originality dito sa Reaction PH, no? Basically, kaya nga ito ay hindi lang channel para sa political vlog, ito rin ay awareness, no? So, di ba, katulad ng pagpapaliwanag natin sa forms of government na presidential, yung forms of government natin na representative democracy, yung forms of government natin na unitary, hindi natin may ipapaliwanag ng buo yan kung hindi tayo magre-reference sa ibang forms of government. Diba? So, nung binaliwanag diba natin yung presidential, kinuha natin yung bansang United Kingdom kasi sila yung model ng parliamentary, a counterpart, or what is this? A kind of reference doon sa comparison sa presidential form of government. So, they have similarities, and they have what is this differences and similarities. Yung pagkakapareho nila, pareha sila, masasabi nating unique sa pagiging modelo. Yung parlamentaryo at saka yung presidential, unique sila sa pagiging modelo ng demokrasya, no? Especially yung representative democracy. Ikakat muna natin yan, kasi matagal na paulit-ulit yan na pinag-uusapan natin para sa mga bagong viewers. Minsan nag-i-insert tayo ng mga insights regarding some political what is this terms, concepts and terms, no? Nilalagyan natin ng parang scholarly approach. Ano ba yung scholarly approach? Yung ano, yung parang nag-aaral tayo para tayong mga scholar, no? Pwede na! Kasi alam nyo, mga kapolitika, ang politika, babaguhin yan yung ating pagkatao. Kasi usually, pag hindi lang sa isang anggulo ka nakatingin kung ano talaga yung politics na tinatawag, it will even make you a law-abiding citizen. So, yun yung mga pagbabago na mangyayari. Hindi ka sasama. Actually, magiging mabuti kang mamamayan kung sa kamang bansa nabibilang, because this is a discipline, no? Ito ay isang disiplina din, no? It is a school of thought, yung politika. Kaya, diba? So, pasensya na po, kaya medyo naging English tayo kahit na medyo hindi naman kung grammar naman, di ba? Pwede na! Kasi, kailangan yun, di ba? Para hindi tayo mahirapan. Kasi mas may mga bagay na mas madaling Ako, yung mic ko medyo lumalayo. Ako, pasensya na po kayo, mga kapolitika.
Kailangan ko palang ilapit yung mic ko sa aking bibig, no? Kasi sensitibo yung mic natin, ha? Well, going back to the video na reference natin, ano? So, yung unang video is tungkol sa, ang tawag dyan ay Rage Coalition, ano? Na mayroong mga dumalo yung iba't ibang mga grupo. So, ang sabi dito ng mga political vlogger ay marami, may mga nababasa kang nagkakaroon ng vlog sa Facebook. Meron silang sinusulat na article, no? Ang danger lang minsan ng isang article kasi depende din yun sa mga audience kung paano nila i-appreciate. And of course, this is also critical to not only to the side of the government or the administration of President Marcos, or also to the camp of BP Sara. Kasi kung halimbawa maka Duterte ka and you are not commissioned naman na magsulat, pero may sinulat ka doon na baka nakasama pa imbis na nakatulong, no? So, if you are, siguro, hindi naman sa nagmamagaling tayo, nagbibigay tayo ng advice, hindi. Ito punto lang kasi, siyempre, ang reference natin, yun na nga, yung mga napabasa natin. So, we need also to cite their politics, no? Yung kanilang idea regarding a certain concept, regarding a certain situation, regarding a certain events, no? Na may kinalaman sa mga pang-araw-araw na nangyayari sa Pilipinas, na may kinalaman sa politika. Meron kasi akong nabasa. Ay hindi ko papangalanan kung sino. Ang sabi niya, hindi ko na actually lubos na matanda, no? Baka gawa-gawa ko na lang din to. Pero kung tsatsagayin nyo lang, ito yung kanyang pinupunto na inuubos daw yung mga senador inisa-isang kasuhan. Katapos daw ni Senator Bato de la Rosa ay isusunod si Bongo. Tapos maraming mga nag-anticipate, may mga vlogs na ganyan na baka raw ganito, ina-anticipate nila ang mangyayari, no? So hindi ko sinasabi na mali, hindi ko sinasabi na masama. Hindi ko sinasabi na mabuti. But the problem here is, baka binibigyan nyo, di ba? Baka inuunahan nyo na yung side ng ating admin, no? Sa side ni President BBM. Parang kayo yung nagiging director sa mangyayaring, sa mangyayaring pelikula. Na, hindi pa naman yun siguro pumapasok na isusunod si Senator Bongo. Ano naman yung ikakaso nila doon? Ako naman. Tapos, kakasuhan daw lahat. Ganito kasi yan. Pag, ito sa akin lang to, ha? Akin lang to. Huwag kayong maniniwala sa akin. Ako, hindi naman kapanipaniwala. Or, kahit nakapanipaniwala, huwag din kayong maniwala kung gusto nyo. Halimbawa, ganito yung mangyari, Kung gustong talagang ganon, na kasuhan lahat para mawala na yung di nagkatotoo nga yung sinasabi nyo na silent martial law o ganyan-ganyan. Pero ang talaga dyan, ang totoo talaga dyan, kung may kaso, di harapin mo. Anyway, hindi naman yan magkakaso kung mahina yung ebidensya. Kung mahina ang ebidensya, panggigipit lang yan. So, di ba? Alam mo na ngayon, naginigipit ka lang. Pero at least, hindi ka naman basta makukulong dyan. Kasi, di ba, ganun yung ganun yung politics. Dirty is the politics. Tama ba yung grammar ko? Ano kaya itong isa? Politics is dirty pala. Hindi dirty is the politics. Tawa ako.
alam nyo yung ano, yung mga wrong grammar na yan. Kadalasan natin yan napapansin kadalasan natin yan napapansin sa mga political actors. Ako, wala naman sabihin nyo, bakit? Mas magaling ka pa ba sa kanila? Hindi naman. Yung wrong grammar, yun nga yung nagpapasaya, di ba? Kasi minsan sinasadya yan nila, di ba? Para mas, siguro, para mas may magnet, no? Nako, lumalayo tayo. So, parang yung Rage Rally yata, parang doon nagsalita si Atty. Respicio, ano? So, ito yung bibigyan natin ngayon ng konteksto sa ating vlog ngayong araw kasi yung mga sarit-saring na papakinggan natin especially dito sa YouTube, yung mga vlogger na lagi daw ganito yung mga pwedeng totoo, di ba? Pwedeng hindi. Yung iba kasi baka iniisip, ba't ba ganyan ka? Ayaw mo talagang dito ka sa ano? Kasi mawawala ng saysay, di ba? Yung pagiging direct ng mga vlogger na pro Duterte at yung mga, di ba, yung mga kumakampi din sa kabila. Kung kakampi na ako sa inyo, di ba? So, solid kayo dyan, di ba? Ini-emphasize natin na solid kayo dyan. So, parang tayo dito ay, although, minsan ay nagbibigay din tayo ng personal natin, di ba? So, hindi naman tayo dito parang, baka iniisip ng iba, bias ka talaga. Hindi nga. Kaya nga hindi tayo bias, di ba? Ano ko? Ang ano kasi dyan, mga kapolitika, ang narration o naratibo o script na sinusundan, depende yan kung sino yung ifina-follow nyo. Hindi ko sinasabing mali yun. For example, pinifeature natin ngayon yung mga ginaganito daw ng mga senador, kinakasuhan. Diba? Well, anong gagawin natin? Ano ba kayong suggestion? Alam nga naman, hayaan mo yung pagkaso. Siyempre, sasagutin mo. Ganun lang naman yun. Well, good naman. No? Bubulol tayo, mga kapolitika. Good naman yung ginagawa na, di ba, ini-issue, pinopropaganda. Pero yun lang, yung iba masyadong grabe yung lawak ng imahinasyon, ha? Kasi, ang dami palang, yung nabasa ko kasi madaming kakasuhan, uubusin, tapos meron pa siyang ha? Naku, hindi naman tayo makatuloy doon sa video. Pero okay lang, may scope na tayo, napakita na tayo ng video Sabi niya doon, di nawala daw si Bato. Hindi, na lang daw, ang natira na lang daw ay 12 na lang. So, yung 11 daw, kukunin ngayon yung 2 doon para maging mayorya sila para makahilik ng bagong Senate President. Diba? Ako. Mahirap daw. Hindi makakahanap. Kaya, ang gagawin na lang siguro, uubusin na lang, kakasuhan si Senator Jinggoy, kakasuhan si Senator Robin, si Senator Bungo, para daw hindi na matuloy. Tapos, hindi ko na talaga pero parang ganito yung mga doon, mababasa mo. Tapos daw magkakaroon ng Constitutional Assembly or Constitutional, may konkon pa siya, Constitutional, anong konkon? Baka konkom. Ba? Hindi ko rin alam Lagi naman tayong wala ka lang, di ba, mga kapolitika? Well, ako. Yung Constitutional Convention, kaya pala konkon. Nako. Tama pala siya, no? Constitutional Convention, Constitutional Assembly.
pag constitutional convention kasi, gagawa ka dyan ng constitutional commission. So, posible ganun yung mangyari. Or if i-dissolve yung Senate, Constitutional Assembly, ba? Tama ba ako? Comment nyo ha kung ano yung ano dyan. What is the difference between the two? So, kung i-dissolve, tapos ipupuse na lang yung mga senador na natira dito sa mga congressman para maging parliament na lang, no? So, parang gagawin na lang parliament, katulad sa United Kingdom. So, may president tayo, may parliament, parang gano'n, di ba? Ako, tatawa na lang tayo kasi malulungkot ka talaga. Pero tumatawa ka kasi, siyempre, ayaw mo namang umiyak, di ba? Ako. Sana yung tap dito. Okay. Punta na tayo doon sa sa video muna. Nasaan na ba yung natin, source video natin, ha? Nawala. Ito. Congressman, idineklara niyo ho ba ito sa BIR na nag-donate kayo ng 30 million? Nag-declare po Yes. kayo. So, merong donors tax. Nabayaran din yung taxes. Actually, yung kaso nga na yan, nauna yan sa Comelec, dinismiss na ng Comelec. Tapos, hindi namin alam paano nag-evolve into a plunder case. Opo. Pero kasi, ang binabanggit kasi dito sa kaso sa inyo is nagpas daw po dun sa threshold yung amount, yung total amount ng donations, no? Kaya yata sinasabi na meron kayong plunder na kaso. Do you agree? Kahit na nagbigay ako ng 1 bilyong piso kay Dante Marcoleta, kung yun ay pera ko at hindi ko ninakaw, hindi ako dapat magkakaso. Okay. Kahit na nagbigay ako ng 1 bilyong kay Dante Marcoleta, pag wala akong hiningi na kahit anong pabor o kahit anong kailangan ko, wala akong dapat kaso. Okay. So, yan ang ibig sabihin yan. Have Ang you- ibig sabihin ng plunder, penta ng gobyerno ninakaw mo. Ang ibig sabihin ng bribery, may kapalit ang ibinigay mong pera. So you can say Parehong po, wala yan. Congressman, you can say na hindi kayo humingi ng kahit anong siguro pabor kay Senator Marcoleta while he is a sitting senator. Ang masasabi ko siguro na maaaring na nakuha ko kay Dante Marcoleta ay nung kumain ako ng hopya sa opisina niya. Okay. Kasi may hopya doon, nakihingi ako. Ewan ko kung makukonsider yun na kapalit ng Okay, so, ito yung sinasabi ngayon ng mga vlogger sa kabila, no? Teka, Rex of Facebook, pinapakailan mo yung mga vlogger sa kabila. Wala ka bang sariling mundo? Sabi mo may sariling mundo ka. Hindi, kasi ito, part ito ng natin, featured kasi siyempre, dalawang yan. Ang allegations nila, parang hinihimay natin dito sa natin, sa context ng ating ngayon, scoop ng ating vlog. So isa na dyan, example yan si Senator Mike Defensor, former Congressman Mike Defensor, sino pa ba yung mga may kaso? Si Atty. Respicio. Pero ito isipin natin. It is ito hindi sa kumakampi ako sa ating, sa admin, no? So wala lang tayo, neutral lang tayo. Kasi naman sila, pwede talaga nilang gawin yan, di ba? Sabi pa nga natin, they have all the resources. Di ba, yung ibang mga vlogger, sinisiraan ganito, or kung totoo man yun, still, wala namang proof. So kaya, pwede natin sabihin na sinisiraan pa lang. O di sila din, parang gumaganti din with that resources, with that kind of resources na meron sila kasi nasa admin nga. Diba? Kaya nga, when you expose yourself na kalabang kanila, yun nga, tatargetin ka talaga. So, kayo po, mga kapolitika, mali po ba yung analysis natin? Diba? So, it's very natural sa kanila na hahanapan ka ng buta. So, ngayon, may kasi ako may narinig ako na kilala ko din, I will just not mention the name,
na siguro kung mag-criticize ka, di ba? Wag, di ba sabi nga, kung pupuna ka, di ba, na madumi yung mukha ng kapwa mo, manalamin ka muna. Tingnan mo muna yung sarili mo kung wala kang dumi. Kung perfect na wala kang di saka ka po muna. Pero syempre, ang sasabihin niya ng kabila, hindi naman yun yung issue. Kahit naman kami may kasalanan, kahit naman kami ay magnanakaw. Ang issue is the current situation, which is also tama, di ba? So ngayon, sasabihin ng iba, ang gulo-gulo mo, bakit ganyan? Bakit? Hindi. Yung arguments ng magkabilang panig, kung sino yung tama, edi tama. Kung sino yung mali, edi pwedeng mali. Di ba? Pero whereas totally saying na mali, pwedeng mali. Kasi there is nothing final, di ba? Hanggang sa hindi tayo magtapos. So, ganun yung politika, mga kapolitika, mga kababayan. Kaya nga, kung pwedeng kalmahan mo na lang. Kasi wala din eh. Diba? Kagaya ba kayo diba? Yung iba may ideya. Ito, babanggitin natin. Kasi, ito, nadidinig din naman natin. Sila may pinaplano daw ng mga people power. Diba? Nagko-comment minsan sa ganong, parang siguro sinosurvey nila, may people power daw. May nagko-comment, ang dami nyo na daw ginawang people power. Wala din. Ayaw sumama ng mga tao. O, ano gagawin nyo ngayon? Diba? Ibig sabihin, baka, yun na nga, yung propaganda nila kasi mainstream media, kaya nga sinasabi nyo, sila doon sa kabila ay bias yung media. O, di yung bias na yun, maraming audience yun. Ngayon, mas marami nang napapaniwala. Di ba yung survey, medyo bumababa si BP Sara. So, effective yung ginagawa nila. Ito yung pinag-uusapan natin nung last episode na ang pananaw sa kapangyarihan ni Niccolo Machiavelli, dalawang landas, no? Yung virtus at saka yung tinatawag na nandito yun eh. Kaya nga. Nandito pa ba yun? Nandito yun eh. Nandito yun. Nakita ko yun eh. Kasi importante yun. So, yun. Fortuna, no? Yung virtu at saka yung fortuna. Dito sa virtu, ulitin na lang natin to mga politika. Dito sa virtu, mayroon tinatawag na, anong dito sa virtu? Ako ba't bumalik? May tinatawag na lion at saka facts. The lion, brute force, no? Or yung cunning or deceit. So, yung pagkakaso, kung mayroon ka talagang dapat ikaso sa'yo, well, hindi yun cunning and deceit. Pero kung gawa-gawa lang yung kaso, posibleng cunning and deceit yun. Hindi yun masasabing brute force, no? So, isang yun, isang landas yun sa kapangyarihan, yung skill and execution. Meron namang fortuna or luck and circumstance. Wala lang, you go with the flow. Diba? So, sino yung nag-wield ng power ngayon? Di yung nasa administrasyon, kasi sila yung sila yung nakaupo. Diba? So, paano naman yung mga senador na nakaupo din? Well, they have also their power. They also wield the power. Diba? Si SP Alan Peter Cayetano, diba? Ginigit naman din niya. So, tama naman din yung ginawa niya kasi, diba, co-equal branch naman yung legislative. Only that, yung Senado ay mayroon pang nag-check sa kanya, no? So, pwede nating sabihin na nag-check sa doon din sa legislative. It is It is the House of Representative. Kaya doon nagkakaroon minsan ng problema, no? Hindi naman matatawag siyang problema. Maubos na pala yung oras natin. Tuloy muna natin yung video. Hindi pa na-ubos eh. Tulong ko sa kanya. Nakausap niyo na ho si Senator Marcoleta about this, kung ano yung mga future plans niya regarding this case?
palagay ko, naihilo din si Senador Marcoleta bilang isang abogado para idugtong mo sa isang plunder case. Nakakatawa. Paano nagkaroon ng plunder? Yun nga ang tanong ko muna eh. Di ba dapat ang katanungan natin dun sa case list? Okay, so itong sabi ni Attorney Mike Defensor na nahihilo din si Senator Marcolita bilang isang abogado. So, dyan papasok ngayon yung ano. Sino yung papasok? Diyan papasok yung ibang abogado. Kaya nga, siyempre may mga lawyers na isang team para pag-usapan nila. So, although may isang lawyer na, kailangan din niya makipag-usap sa isa para ma-discuss nila. Mas maganda kung mas maraming opinion ng mga lawyers kasi makikita nila doon talaga yung legal side, kung sino yung mas ano na ito mas okay ito, kung sino yung mas madaming ano, tapos kung mag-agree sila, nga ito ba? Naintindihan niyo yun? Ako, ubos na yung oras natin. Comment ng comment kasi tayo eh. Mo, dahil nabasa ko na. Aha. Ano yung kapalit? Kumbaga, kailangan Ano yung i-stop. Ako, magandang scope yan ha. Pwede natin gawin yan ha. Sabi dito ni former Congressman Mike Defensor ay pinatatahimik lang daw kami ng administrasyon. Gaano katotoo kaya May yun? kapalit, oo. At wala namang Hindi, naipakita. ang plunder is, nagnakaw ka ng pera ng gobyerno. So definitely, hindi pera ng gobyerno. Tapos sabi na, bribery. So ano yung kapalit? Okay. So, wala. At that time, di man congressman na si Marcoleta at nanalo lang siya ng senador after several months. Ngayon po, kayo ba ay anong plano kayo naman personally? Ano yung plano ninyo? And will you comply doon sa utos na kayo ay kailangan magsumite ng counter affidavit? Yes, we have to, of course, respect the ombudsman case. Pero sa akin naman, wag naman sana mga ganong kaso. Wag naman yung mga Mga kapolitika, wala na po tayong oras. Basta, kusa na lang po itong mawawala. kasong parang... Wala nang oras eh. Hindi rin maganda sa institusyon yun eh. Na parang pilit na pilit yung kaso. So parang kayo ay iniipit. Ganun po ang inyong interpretation dito. Yes, of course. Saka parang pilit na pilit. Kasi nga, again, I'll go back to my point. Pag sinabi mong may kapalit, dapat bribery yun, may kapalit. Ano yung kapalit? Pag plunder, pera ng gobyerno. Eh sinabi na, ito yung tinulong, privado kami noon, privado, we were private citizens during that time. And there was no, kahit sa complaint, wala akong nakita kahit bahagi man lang na nagsabi kung ano yung naging anomalous dun sa transaction na yun. Maiba lang po ako, Congressman, kasi syempre kayo po ay alyado ng mga Duterte and ni Senator Bato. Do you have any idea kung nasaan siya ngayon? At ano po yung siguro mga naiisip nyo regarding the manhunt operation against him? Well, first and foremost, talagang hindi na kalukuhan yung pagtatago ni Senator Bato dahil nung una, di ba sinasabi nila, parang natatakot, natuduwag, kalukuhan, pero hindi, totoo to. Pag siya na-aresto, dadaling siya sa The Hague and wala na siya magiging remedyo or wala siyang legal remedies pag ginawa nila yun. So he has to hide. He has to fight this out and I hope that the Supreme Court, ang Korte Suprema, magkaroon kagad na malinaw na desisyon tungkol dito. Do you agree sa interpretation ng NBI na siya ay armed and dangerous as of the moment at pugante po ang treatment sa kanya ngayon? Hindi. Kasi yung warrant ng ICC, hindi na nga tayo membro ng ICC. So technically, wala nang ibig sabihin yung warrant ng ICC. But assuming, for example, Ako, isa pa yan mga kaibigan. Ang ano kasi dyan, hinihintay nila yung Supreme Court, di ba? Wala pang decision siguro. So, ano gagawin natin? Hindi, wala. Kaya yun, magtatago lang siguro si Senator Bato. Kasi wala naman talaga tayong pwede gawin dyan. Kasi Supreme Court yun eh. May mga factors kasi na kinoconsider yung Supreme Court siguro. Kaya hindi rin sila makapaglabas pa ng ano dyan, desisyon, di ba? Ako, wala na tayong oras. Paalam.